Bahagi na ng kasaysayan ng showbiz ang mga kamatayan ng mga artista na naging usap-usapan dahil sa kontrobersyal na mga dahilan ng kanilang pagpanaw. Narito ang mga pinaka-kontrobersyal na mga pagpanaw ng mga artista sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Celebrities Controversial Deaths. Pepsi Paloma. Para sa mga police investigators, itinuring na nagpakamatay si Pepsi. Isang konklusyon na pinagtibay na kanyang sariling diary kung saan ipinahayag niya ang kalungkutan dahil sa mga problemang pinansyal. Ngunit para sa kanyang manager si Babette Corcuera, mahirap daw itong paniwalaan dahil maganda ang kita ng kanyang talent at excited pa siya para sa kanyang 18th birthday. Ang pagpapakamatay ni Pepsi ay iniuugnay sa kinasangkutan niyang kontrobersyal na kaso matapos na pinaratangan niya ng pang-aabuso sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Alfie Anido. Winakasan umano ni Alfie Anido ang sariling buhay sa mismong 22nd birthday niya noong December 30, 1981. Si Juan Ponce Enrile ang defense minister noon ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile ang kasintahan ni Alfie. Nang malaman ng publiko na namatay si Alfie, mabilis na kumalat ang balitang namatay umano ito dahil binaril ni Jack Enrile, ang kuya ni Katrina. Ngunit itinanggi ng mga Enrile ang mga chismis kung saan inamin ni Katrina na siya'y buntis sa anak nila ni Alfie noong mga panahong yon, ngunit kalaunan ay nagkaroon ng miscarriage. Samantala sa kanyang talambuhay, sinabi ni Juan Ponce Enrile na ang kwento ng pagkakaling na kanyang anak sa pagkamatay ni Alfie ay malinaw na gawa-gawa lamang ng kalaban niya sa politika. Marky Shelo. Natagpo ang walang malay noong December 7, 2008 ng kanyang ina, si Marky Shelo. Noong gabi bago yon, huling nakita si Marky na naglalaro ng online video game hanggang 10 ng gabi sa isang internet cafe sa Quezon City. Ayon sa mga ulat, nagkaroon siya ng ilang tawag na hindi nasagot mula sa kanyang manager-mentor. Pag-uwi niya, nagkaroon sila ng pag-uusap ng kanyang ina tungkol sa isang personal na bagay. Pinayuhan siya ng kanyang ina na ayusin ang kanyang problema na tanging siya lamang ang makakalutas. Kinabukasan ng umaga, pumasok ang kanyang ina sa kanyang kwarto sa kanilang bahay sa Antipolo bandang alas 6 ng umaga upang gisingin siya para sa isang charity event. Nang hindi siya sumagot, agad siya dinala sa Antipolo Doctors Hospital kung saan idineklara si Marky na dead on arrival sa edad na 20. May mga espekulasyon na nagpakamatay at hindi daw binangungot si Marky ngunit mariing itinanggi ito ng kanyang pamilya. Tyrone Perez. Si Tyrone Perez ay tagpo ang patay sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa service road ng North Luzon Expressway sa Valenzuela City noong December 29, 2011. Natagpuan ang katawan niya sa kanang bahagi ng likod ng upuan ng sasakyan. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa pinto, kasama sa natagpuan ng isang handgun at isang shell. Inamin naman ni Liv Espino, ang asawa ni Tyrone, na sila may marital problem kaya hindi na tumira si Tyrone sa kanilang bahay sa Parañaque. Sinabi ni Liv na tumawag pa sa kanya si Tyrone bago pumanaw. At sa ginawang investigasyon ng mga pulis, lumabas na walang foul play at kinumpirma na pagpapakamatay niya ang naging sanhi ng pagpanaw ni Tyrone. Rico Yan. Ang isang tahimik na pagdiriwang ng Semana Santa noong 2002 ay nabagabag ng balita tungkol sa biglaang pagkamatay ni Rico Yan. Kasama ni Rico na nagbabakasyon sa Dos Palmas Resort sa Puerto Princesa, Palawan, ang kanyang kapwa-aktor at matalik na kaibigan si Dominic Ochoa. Matapos ang isang gabi na kasiyahan, ang grupo ay natulog sa isang malaking kwarto sa madaling araw ng Biyernes Santo. Si Dominic ay nakadiskubre sa kanyang bangkay. Ang hindi inaasahang pagpanaw ni Rico ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang pamilya, kaya nag-request sila ng autopsy nang mapansin ang mga scratch marks sa kanyang mukha. Kumalat ang rumor na di umano'y namatay si Rico dahil sa overdose ng ecstasy, isang bagay na patuloy na itinanggi ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Batay sa resulta ng autopsy sa mga labi ni Rico, cardiac arrest due to acute hemorrhagic pancreatitis ang sanhi ng kamatayan niya. Nida Blanca. 2 dekada na nakalilipas mula na natagpo ang patay sa 33rd floor ng parking lot ng Atlanta Center Condominium Building sa Annapolis Street, Green Hills, San Juan City, ang veteran actress si Nida Blanca. May mga naniniwalang si Philip Medel ang nasa likod ng pagpatay kay Nida dahil sa kanyang pagsuko at pag-amin noong November 19, 2001. Ipinagtapat noon ni Philip ng American husband ni Nida na si Rod Strang ang utak ng krimen. Pero nagulo ang investigasyon nang ipagsigawan niya sa harap ng media ang di umano'y torture na kanyang dinanas sa kamay ng mga pulis na pinilit siyang umamin sa kasalanang hindi ginawa.
Si Rob naman ay pakamatay noong July 11, 2007 sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang second floor balcony ng Tracy Inn sa Tracy, California, kung saan siya nanatili sa loob ng 3 araw bago ang insidente. Julie Vega. Sa gitna ng pamamayagpag ng karera ng child star na si Julie Vega, ikinalungkot at ikinagulat ng lahat ang biglaang pagpanaw nito. Sensationalized at ilang lingong headline ng mga tabloid ang kanyang pagkamatay dahil sa mga haka-hakang biktima siya ng kulam at sinapian ng masamang espiritu. Ang Lovingly Yours, Helen the movie noong 1984 ang huling pelikula ni Julie at demon-possessed ang role niya sa Akin ang Walang Diyos episode ng pelikula. Mula lang gampanan ni Julie ang karakter sa Lovingly Yours, Helen, the movie, nag-umpisa na ang pagkakasakit niya kaya umiral ang wild imagination ng mga taong naniniwala sa kulam na totoong sumapi sa kanya ang masamang espiritu. Guillain-Barré syndrome at hindi kulam o sinapian ng masamang espiritu ang tunay na dahilan ng pagpanaw ni Julie. Binawian siya ng buhay noong May 6, 1985, ilang araw bago sumapit ang kanyang 17th birthday. Estela Estrada. Halos hindi na matandaan ng publiko dahil sa kanyang short-lived career, si Estela Estrada ang sikat na bold actress ng dekada 80 na winakasan ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbibigti sa loob ng closet sa kwarto na kanyang inuupahang apartment sa San Juan City noong December 28, 1984. Misteryo sa lahat ang pagpapatiwakal ni Estela dahil kasikatan nito noon. Nakadagdag sa hiwaga ng kanyang pagpapakamatay na walang alam ang publiko tungkol sa personal na buhay niya, maliban sa contract star siya ng Seiko Films, ang movie production ng company ni Robbie Tan. Nakuha ng husto ang atensyon at imahinasyon ng publiko dahil hindi siya pinayagan ni Robbie na ipa-interview sa mga miyembro ng entertainment press, kaya nadagdagan ang misteryo ng kanyang pagkatao. Na magpa siya si Estela na tapusin ang kanyang buhay, nag-iwan siya ng note na baka sa matinding kalungkutan na nararamdaman. May epekto ang pagpapatiwakal ni Estela dahil nagkasunod-sunod noon ang mga kaso ng pagpapatiwakal sa pamamagitan ng pagbibigti na binansagan ng media na Stella Estrada Syndrome. Maria Teresa Carlson. Kontrobersyal at malaking balita noong November 23, 2001 ang pagtalo ng beauty queen actress na si Maria Teresa Carlson mula sa condominium building na tinitirahan niya sa Green Hills, San Juan City. Lalo pa naging sensational ang kwento ng maglabasan ng mga aligasyon ng karahasan sa loob ng tahanan laban sa kanyang asawa, ang dating kinatawan ng Ilocos Norte na si Rodolfo Fariñas. Ayon sa kanilang katulong, ilang oras bago ang kanyang kamatayan, pumunta sila ni Maria sa Malacanang upang subukang makipagkita kay Pangulong Gloria Arroyo at ipakita ang video ng karahasan. Inakusahan naman ni Fariñas si Maria ng pagiging mentally unstable. Lilian Velez. Ang kamatayan ni Lilian Velez ay nagtapos ng kanyang rising career noong dekada 40. Ang pumatay sa kanya ay kanyang naging leading man sa mga pelikula, ang dating child actor na si Nanding Anzores. Nang magdesisyon ng LVN Pictures na si Jaime de la Rosa ang gawing kapareha ni Lilian sa susunod na pelikula, nagdulot ito ng matinding epekto kay Nanding na tila nababaliw kay Lilian na nooy kasal na. Bumisita si Nanding kay Lilian at pinagsasaksak ang noong 24 years old na aktres, pati na rin ang kanyang katulong. Lahat ng ito ay nangyari sa harap ng anak ni Lilian na si Vivian. Pati ang The New York Times ay naglaan ng isang artikulo tungkol sa krimen na pinamagatang Actress is Slain, Leading Man is Held. Subalit ang mga tunay na motibo ni Nanding sa pagpatay kay Lilian ay hindi kailanman napatunayan hanggang sa kanyang kamatayan sa bilangguan. Lino Broca. Ipinagluksa ng Philippine movie industry ang nakakabiglang pagpanaw ng filmmaker na si Lino Broca noong May 22, 1991. Nasawi siya matapos bumangga sa isang konkretong poste ang sasakyang minamaneho ng aktor at ang kanyang protege na si William Lorenzo. Pareho silang isinugod sa ospital kung saan idineklarang dead on arrival si Lino. Nagkalat ang mga kakaibang chismis tungkol sa aksidente, lalo na ang mga espekulasyon na magkasama sina Lino at William. Isa sa mga kwento ay mayroong makapangyarihang tao na nag-utos sa patayin si Lino matapos siyang umalis sa 1986 Constitutional Commission at tumangging itigil ang pagpapalabas ng subversive film na Ora Pro Nobis. Ramjen Revilla. Nabalot ng kontrobersya ang pagkamatay ni Ramjen na umikot sa kanyang pamilya. Si Ramjen ay anak ni Ramon Revilla Sr. at kapatid sa ama ni Bong Revilla. Noong gabi ng October 28, 2011, may armadong lalaki na di umano ay pumasok sa bahay ni Ramjen sa BF Homes, Parañaque. Doon ay binaril at sinaksak siya, pati na ang girlfriend nitong si Janelle Manahan. Ang hired killers ay binayaran di umano ng mga nakababatang kapatid ni Ram na sina Ramona at RJ Bautista. Ayon sa ulat, isa sa mga motibo ng pag-atake ay ang alitan ng magkakapatid tungkol sa kanilang buwanang allowance mula sa ama.
Pero noong 2019, matapos ang 8 taong pagkakakulong, ipinawalang sala ng Parañaque Regional Trial Court si RJ at 5 iba pa sa kasong pagpatay sa kanyang kapatid.